Tama nga naman ho. Speaking of kaso-kaso, mga kababayan, eto na nga po, nag-aatungalan na yung mga kampon ng KOJC. Oh, ha? Eh, si ano, si Celis, no? Naalala nyo mga kababayan, ako hindi mawaglit sa isipan ko, no? Nung nagsunog ng gulong po yung tropahang KOJC. Mga boss, Grace Taylor, saan na kaya si AR? Ewan ko. Baka nandun, tuloy pa din po ang pagpipiloto. Pero naawa din ako sa kabilang banda kay AR, ha? Mga bossing. Naawa din ako sa kanya. Kaya lang, kung damay siya doon sa mga kalokohan ni Harry Roque, di umano, kailangan magbayad din po. O eto si Caselis, mga boss. Naalala nyo, yung tropahan ng KOJC, nagsusunog-sunog ng gulong, mga kababayan. Ako, nakikita ko kung saan nila natutunan yun. Dito, kay Celis. Bakit to? Gawaing MPA yun eh. No, yung mga pasunog-sunog ng mga sasakyan, sunog-sunog ng gulong, tapos pinalabas ho nila nung inisprayan po ng fire extinguisher ng mga kapulisan natin dahil nakakasulasok ho ang amoy nun. Masakit sa ilong, masakit sa baga. Pwedeng magkasakit, no? Sa baga. Mga bossing. Oh. Nung inisprayan po ng fire extinguisher, mga kababayan, pinalabas nila, tinirgas daw ho sila. Oh. Pero alam naman po natin ang katotohanan dahil may mga video po nun. Ngayon, nag-iiyakan na po sila. Doon po sa isinampang kaso ni General Torre. Oh, ayan ha. Ay nako, nandito si Boss Mac Pablo. Shout out, Boss Mac! Boss Mac, salamat sa pagdalaw dito sa maliit nating channel. Oh. Pakisuportahan nyo po at paki-subscribe and paki-like na din po ang mga content ni Boss Mac Pablo na sumusuporta po sa gobyerno ng Pilipinas at kay Pangulong Bongbong Marcos. So eto si Celis. Celis, iyak! On my part, sa aming mga abogado, nag-uusap-usap na rin kami. Ano, abogado ka? Ulitin ko nga. Abogado daw, ang loko. On my part, sa aming mga abogado, nag-uusap. Oy, baka yung abogado nila, ano? hindi siya kasama doon sa abogado siya. Usap na rin kami. Isa itong harassment case. Isa itong harassment complaint. Hindi pa naman case. Mukha ngang harassment yung ginawa nyo sa mga kapulisan eh. Unang-una, ano ginawa nitong mga to, Ma'am Lori? Binomba, di ba? Ng tubig galing doon sa fire truck nila. Pangalawa, sila po yung nananakit po sa ating mga kapulisan, mga bossing. Pangatlo, ang mas nakakababa po no, ng pagkapulis, sila po yung nangangapkap sa mga kapulisan natin. Di ba mas mukhang harassment yung ginawa nila ng mga kampo nila sa ating mga kapulisan? Harassment o panggigipit lamang umano ang reklamong sedition at inciting to sedition na inihain ni Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Chief. Hindi po mga kababayan, no? Panggigipit daw po ang sinasabi. Hindi ho mga bossing. Yung mga vlogger nila, actually yun talaga yung nagpabagsak sa kanila eh. Actually, yun ho talagang mga vlogger nila ang mga ano tawag doon, no? Nagbigay ng napakaraming ebidensya para makasuhan itong mga ito. Bakit to? Naka-picture, naka-video lahat eh. Oh. Ngayon po, nakikita natin kung sino po talaga yung mga nambubuntal, sino po yung mga sumigaw doon sa Mautog o doon sa 7 days rally nila na nananawagan po na ang PMP at yung mga ating kasundaluhan ay magbaklas ng suporta sa gobyerno. Di ba po mga kababayan sila doon sa 7 days rally na ginawa nila? Oh, may mga sedisyon naman po talaga doon ah. May paghimok na magbaklas ng suporta ang ating mga kasundaluhan. Di ba Ma'am Lori Mamawag? Oh, ang dami ng DDS vlogger. Daming bago pa. So sila yung nagbigay ng impormasyon sa ating lahat. Actually, baka nga tayo pwedeng tumistigo tayo eh, no? Laban po sa kanila bilang suporta po doon sa ikinaso ni General Nicanor Torre, mga bossing. Bakit po? Lahat tayo nakapanood nun eh. Oh, eto mga boss, napanood ko. Talagang tumatawag at sumisigaw sila ng sedisyon. Eto mga boss, yung kampo ni Torion. Hinaharang yung mga kapulisan, no? Ang daming alibay para sabihin na
wala daw dun sa loob si Kibuloy. Pero pagkatapos ng napakahabang pagtatago, no? Eh ayun, nahuli din si Kibuloy. At take note mga boss yan pong sinasabi o pinapakalat ng mga DDS fake news po na si Kibuloy daw ho, mga kababayan, kasama ni Angela Hero. Hindi. Na si Kibuloy daw ho, mga kababayan, nasa labas ng kingdom. Ang totoo, corner na si Kibuloy noon, mga kababayan. No? Pinagmumukha nila na nasa labas para magmuka na mali yung impormasyon na nakuha ni General Torre. Dapat po ang ginawa nila dun, nung nasa labas pa lang, pasuko pa lang, eto, nasa labas ako ng Kingdom, Torre. Mali yung impormasyon na nakuha mo. Di pa hiya ho, no? Si General Torre dun. Kaya lang, wala. Wala silang pinakita dun. Di ho ba? Wala silang maipakitang gano'n na nasa labas talaga. Si Kibuloy, ang nakikita ko ho dyan, base na din po sa salaysay ng PNP, paglingon sa kaliwa ni Kibuloy, pader. Paglingon sa kanan, pader. Pag tumalikod, pader. Pag sa harap niya, pintuan. Ang nasa likod ng pintuan, si Nick Torre. Ganun ho. Kaya walang lalabasan. Ay, suko na lang ako. No? Takot naman ako yung sa sinasabi kong manlalaban ako. Takot naman ako dahil sa sinasabi kong matanda na ako. Hindi na ako papahuli ng buhay. Isa din po sa dahilan, mga kababayan. Kaya po umabot ng 2,000, no? O higit pa, dapat nga 5,000 pinadala dyan nakapulisan dahil din po doon sa recorded ni Kibuloy na hindi susuko. No? Kumbaga, palaban na talaga at handang manlaban. Kung ikaw, mga boss, si General Torre, nakita mo yon, ilan ang papadala mo kapulisan? Sa dami nung sinasabi nila na KOJC. Ewan ko kung gano'ng kadami, kung totoo yung 8 million nila. Sa dami po nung nandoon, mga kababayan. Sige nga, ano iisipin mo? Pag sabi ni Kibuloy, huhulihin daw ako, maghanda na tayo. Sasama ba kayo sa akin ng hanggang hukay? Opo! Mga bulag nga yan, di ba? Yung iba, nakita? May mga improvised na beng-beng, may mga matatalim na dala, may mga gulok. Yung po yung dinala doon sa tanggapan ng PNP. Siyempre, hindi ka papaano dyan. Hindi ka papalamang dyan. Sabi ni Opir, Jakta, sinungaling ka rin no? Kung totoo na sila ang nakahuli si Torre, hindi lang nila nakapag-video, super. Wala nga video Wala. So, ibig sabihin talaga, corner si Kibuloy. Kung merong video kayong ipinakita, doon kami maniniwala. Kaya hanggat wala kayong video, kayo ang sinungaling. Di ba, mga kababayan? Tuloy! Police Brigadier General Nicolas Torre III laban sa SMNI hosts na sina Jeffrey Eric Celis at Dr. Lorraine Badoy. Gayon din kina Attorney Israelito Torion. Si Torion, bagong haircut Ano tawag dito sa haircut mo, Torion? Atras nga natin ulit. Hindi ko na. Si Celis. Jeffrey Eric Celis at Dr. Lorraine Badoy. Eto iyak na din to. No, si Badoy. Gayon din kina Attorney Israelito Torion, abogado Yun, bagong taba. ng KOJC leader Apollo Kibuloy at kilalang vlogger na Eto din po si Lord, mga kababayan. Damay din po. Kasama din po. Sabi ko, naku, bakit ganun? Akala ko si Kibuloy lang yung mahuli. No? Pati pala si Lord kinasuhan. Ayan, si Lord, napapunta na din po sa Department of Justice, mga boss. si Banat Bay. Inireklamo ang mga ito matapos umanong pigilan ang mga otoridad sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy at nanawagan sa mga tao na mag-alsa laban sa gobyerno. Ayan. Alam niyo po, mga kababayan, ang PNP naman din po, hindi naman po maglalakas loob ng magkaso yan kung wala po silang mga nakuha o mga naipakitang video clips. Malamang po, mga nakasuot ng body cam yan. At kitang-kita po yung mga pagpigil o yung kumbaga tawagin nating harboring a fugitive, etong mga ito.
Na alam naman po nila, nandoon sa loob si Kibuloy, gusto lang nilang pigilan ng PNP para hindi mahuli. No? Malamang ako, 100% tambak po ang ebidensya ng ating mga kapulisan bago ito magkaso. No? Yan pang mga yan. Dokumentado lahat yan, mga boss. Oh. Ano daw, we cause the rising of people publicly against the government nung Correct yan. Totoo yan. Doon sa mga mautog ninyo, doon sa mga 7 days rally ninyo, doon sa Liwasang Bonifacio, nakita namin yan. incident nung August 24 at saka hinimok daw namin yung mga tao na mag-alsa. Yes, kaso walang nangyari doon sa paghimok nyo, no? Walang sumama sa paghimok ninyo. Yung mga vloggers na galing Maynila, pumunta ng Davao para ma-cover kayo. Bakit? Akala nyo ba pagsama talaga at pagsuporta sa inyo yon? Palipad, boy! No? Palipad! Ay, punta tayo doon. Davao, magkano pamasahe pa Davao? Let's say, 10,000, balikan na. Sige, makapunta doon. 10,000. Sabay sabi doon sa kanilang mga vlog. Kahit po, sa akin naman galing yung pamasahe para mag-suporta lang po dito sa mga ito. May naawang mga OFW. Sige, ako na, sagot ko, $50. Ako pa, ito, sagot ko, $50. Doon po, nagising ang diwa nung kanilang mga vlogger. Mga bossing. Madaming palipad No? Kumbaga, mga bossing, yung pagpunta doon at yung pagpamasahe ng Gismil, puhunan yun. Di ba? Puhunan. Pero ang makukuha mo naman palipad, 100,000. Saan ka pa? Ilang araw yun. Palipad, nakakaawa kayo dyan. Naku, ginigipit na kayo ng PNP. Ito po ginagawa sa amin ng PNP. Ito po yung ginagawa ng mga PNP. Instant. Palipad. No? Hindi na din po malayo yung mga yan, mga boss. No? Hindi na din po malayo yung mga yan doon sa mga tinatawag na ano tawag doon? Mga kalabit penge, yung mga online limos po. Sabi ni Arjim Hernandez, basta kaming tanga, gusto namin tuloy pabor sa droga, pabor sa korakot, pabor sa sinungaling, pabor sa palamura. Yan ang gusto namin. May reklamo? Sabi niya ni Arjim Hernandez. Oo nga, tuloy natin si Torion. Di ba, Ma'am Chi? Puhunan. Puhunan, Gismil. Aba, sige, makapunta. Tsaka yung presensya ko. Pag nag-live naman po yan, ito po ang nangyayari sa KOJC. Instant. Ang taas ng bilang ng yan. Manonood, 3,000, 6,000. Palipad, $50. Magkano yun? Halos kulang-kulang 3,000 na yun. Di ba? May nagpalipad ng 4 na $50. Bawi na. Next day, yung tubo na, mga kababayan. Di ba? Alam natin yung mga style yung mga yan At hindi nila pwedeng ibalik sa atin yon, mga bossing. Bakit ho? Lahat po ng ating super chat, super sticker, inoff po namin lahat, mga kababayan. Dahil ayaw namin nang nakakatanggap po ng direkta doon sa mga subscriber namin. Bakit, mga kababayan? Okay na po. Kumikita na po yung YouTube channel. No? Kalabisan na nga po yung paghingi pa, yung pagpapaawa pa doon sa mga kababayan natin. No? Kaya ang ginawa namin, off lahat yan. No? Kung gusto nyo talagang magbigay, sabihin nyo, doon, ibigay nyo doon sa inaanak nyo, magpapasko na. Kesa naman wala kayong pamasko. Yari kayo, hahantingin kayo niyang mga yan. No? Hindi na uso yung mahal ka ni Ninong, mahal ka ni Ninang. Abutan nyo kahit pa paano. Tuloy. Laban sa gobyerno. Nakita nyo naman, the government is serving a warrant of arrest against 5 fugitives and they're preventing us from doing so. Master Chip, shoutout sa iyo. Ayan, si Celis, nakataas yung kamay. Sanay na sanay yung pagsigaw-sigaw doon sa kalsada, no? Sanay na sanay doon sa pagka yung meron siyang armas dito habang nasa loob siya ng NPA. Makibaka! Wag matakot!
So, tuloy. Ayon sa SMNI host na si Celis, naghain na sila ng counter affidavit o sagot sa reklamo sa isinagawang pagdinig kanina sa Department of Justice o DOJ. Tawa-tawa ho yan, mga yan, mga bossing, ngayon. Pero pagka ho, eto, mga natuluyan, iiyakan ho yan. This is just a part ng systematic na pamimerwisyo ng PNP, lalo na Pinerwisyo nyo ang PNP. Pinatagal nyo yung kanilang trabaho. Pinahirapan nyo yung kanilang trabaho. No, na sana, pag-serve ng warrant, nakaalis na. Oh, kayo ang namerwisyo. Dahil alam nyo naman, nasa loob si Kibuloy, pinagtago nyo pa o itinago nyo pa. Kayo ang nakaperwisyo. No? Imbis na 3 tao, 5 tao ang pupunta doon para i-serve yung warrant no pares at kusang sasama si Kibuloy, pinahirapan nyo ang PNP. No? Pati ang pondo ng bayan, pinahirapan nyo. Bakit to? Dumami bigla yung pasasahurin. Dahil kay Kibuloy nagtago. Dahil din dito sa mga ito. Kayo ang perwisyo sa bayan. Yun ang totoo, Eric. ni Nick Torre, hindi pa siya nakontento sa kanyang ginawa o sa kanilang ginawa na paglapastangan sa mga konstitusyonal na karapatan ng mga mamamayan doon sa Davao. Ako po. Yung mga kapulisan nga ang binubuntal ng mga KOJC Baka nga siguro yung mga mamamayan ng Davao siguro sinasabi, Kibuloy, lumabas ka na dyan. Traffic na dito, perwisyo ka. Harapin mo yung mga inirereklamo sa iyo sa Estados Unidos at sa Pilipinas. Di ba? Anong sinasabing mamamayan? Baka nabubwisit na nga dahil araw-araw traffic doon sa harap ng KOJC. Ano? Tuloy. Naniniwala si Celis na sa pamamagitan ng mga pagdinig na ginagawa ng DOJ ay mabibigyan sila ng due process. Ayan naniniwala sila mga bossing. Pero kapag ka hindi pumabor po sa kanila, yung magiging resulta, sasabihin niya, walang batas sa Pilipinas. Huwag niyong sasabihin yun, Eric. Bakit? Ilalaglag nyo si dating Pangulong Duterte pag sinabi nyo yun. Diba? Pag sinabi niya, wala talagang batas sa Pilipinas. Wala na ang Pilipinas. Hindi na umiiral ang justice system ng Pilipinas. Lagot ka kay Duterte. Inilaglag mo siya. Baka biglang, wala na daw pong batas sa Pilipinas. ICC, halina kayo, pumasok na kayo. Kayo na mag-take over. Baka ganun ang mangyari. Di ba? Sa ngayon, naniniwala. Pero pag hindi pumabor sa kanila, mga boss, walang justice system sa Pilipinas. But I think the due process will be given to us at ang hustisya sa kanyang pang-aabuso will be answered correctly dito sa forum. Kaya nga pinatawag kayo, di ba? Parte yan ng due process. Kaya nga nandiyan kayo, pinag-i-explain kayo. Parte yan ng due process. Ng DOJ. Hindi naman nakarating si General Torre at nagpadala lamang ito ng kanilang abogado. Nakatakda ang Okay lang po yun, mga kababayan, lalo na po sa preliminary, no? Mga abogado muna yan. Tapos meron pong banda dyan, mga kababayan, na kailangan umattend ka na. So sa mga siguro, mga pangalawa o pangatlo, na pagdinig po, kailangan umattend na. Ito pong si General Torre. Mga boss,